Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sayre Channel, a fated o Zumatarder. So, yung hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang magsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices tayo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless, give me information po. Ano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay. So, there's a Six of Pentacles. So, ibig sabihin magtutuloy-tuloy na about sa finances. Ganda. No, magtutuloy-tuloy na raw. Ang ganda ng takbo ng iyong buhay, sitwasyon, finances. No, at the same time, sa pagkakaperahan talaga. No, lalago at lalakas na to. And there's a tower moment for major changes. No, some of you guys, I think this is something a beautiful disaster. No, kumbaga may mga part ka sa buhay mo na nasira, naalis ka ng trabaho dyan, natatanggal ka dyan, or umalis ka dyan, pero there's something a new work or new business venture again. No? Na maaaring magbigay sa'yo ng tuloy-tuloy na biyaya. And of course, there's something guys with a 9 of Cups sa wish fulfillment. So may mga bagay dito na matutupad na at may sasakatuparan mo na. No? At there's something justice card, hustisya. Ano man yung mga bagay na ginawa mo, babalik sa'yo. Diba? Kung ikaw ay naging mabuti at naging matyaga sa ginagawa mo at magkakaroon ka na nila at the same time. Diba? Kung mayroon kang pagtsatsaga at pagpupursige sa ginagawa mo, aanihin mo yan. No? There's a Two of Swords, there's something indecision. Na mayroon dito maaaring naguguluhan ka, nalilito ka, no? Maaaring kailangan mo magdesisyon dito. Sinasabi sa'yo dito na mag-cleansing ka ng sa ganun na maliwanagan ka. And there's a 9 of Pentacles na magkaroon ka seguridad sa sarili mo, sa lahat ng plano na gagawin mo, na related about sa negosyo, hanap buhay mo, trabaho mo, no? Pag-ingatan mo. Huwag ka nagkukwento. What is the Six of Pentacles? Reference with the Two of Pentacles. So, there's something in balance. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Nakita mo yung balance. Diba? Balance. And there's something timbangan with a scale, no? Sinasabi dito na timbangin mo yung mga tao or mga nasa paligid mo na mga pagkakatiwalaan mo. Or timbangin mo kung ano man yung bagay na pagkakagastusan mo, no? Maging wise ka ngayon sa pag-manage at pag-control ng finances. There's a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Iwasan mo mag-worry or something, matakot, mangamba sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo. Kumaga, itong turbulence or something chaos is a part of your journey, not to lead you the enlightenment, no? Kumaga, itong bagay na ito magtatawid sa'yo para maliwanagan ka sa lahat na nangyayari. No? And there's something, the Page of Swords being curiosity. So, ngayon, kumbaga, aalamin mo lahat ng bagay na makakatulong na sa'yo at matutupad mo yung mga pangarap mo. Bibigyan ka ng katalinuhan at kaliwanagan dito. What is the Justice card? The Justice card refers with the Queen of Wands. May confident. Lakas loob mo itong kakarapin. Bibigyan ka ng opportunities, no? At empowerment, lakas ng loob at tapang. Pasabog ka dito. There's a Two of Swords. Refers with the Chariot card. Nagkakaroon ka ng indecision, but this is something two joining forces na magkakaroon na ng movement and changes, no? Ang gagawin mo, no? Nahihirapan ka man, naguguluhan ka man, pero kikilos at magano ka pa rin, no? Kumbaga magtitake ka na pa rin ng action. And there's a Hierophant for lesson learned.
Ito yung tinatawag na lesson learned, na matuto ka na sa mga nangyari sa'yo, sa mga pinagdaanan mo, sa naranasan mo, na maging secure ka na sa lahat ng plano at pangarap mo. What is additional messages? Reference with the death card. So there's something, guys, with an ending and a new beginning. Na may mga bagay na tatapusin na may mga bagay na magsisimula na, no? There's something in transformation pagdating sa finances. Kasi hindi na mauulit yung ganong scenario kasi nadala ka na. Natauhan ka na, no? Nagkaroon ka na ng kaisipan about yan. No, hindi ka na padadala sa kanila, hindi ka na mapapabudol, ganun. And there's a 10 of Wands, something burden, na may nagbibigay balakid talaga at bigat dito. Isa siguro sa iniisip mo dito na pag-aalala baka masira, masayang, no, natatakot kang mag-take ng risk dito. Pero parte to ng eksena mo para mas lalo kang lumago, no? May tinatawag tayo na beautiful disaster No, isang parte to na it's a blessed disguise na nangyari to para alisin at tanggalin tong bagay na to sa buhay mo at may mga bagay na magsisimulang muli. What is additional messages? Represent, guys, with the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo na masisilayan, makikita yung magiging posibilidad. No, yung magiging outcome ng mga pangarap mo. No, na unti-unti mo na matutupad. And of course, this is something the full for leap of faith. No, sinusubukan talaga ang pananampalataya at tiwala mo kung hanggang sa kakakapit, no? At ngayon, lakas loob mo nga haharapin to. Alam mo sa sarili mo, lahat ng bagay na ito ay papabor sa'yo. Additional messages. And there's an Empress card for, ibig sabihin dito, nag-disconnect ka na from the word. No, ibig sabihin na, kumbaga, nag-recharge ka muna, no? Hindi mo muna iniisip yung mga nasa paligid mo. Kumbaga, ngayon kumikilos ka na naayon sa plano mo at sa pangarap mo, no? Sa ngayon, sarili mo muna iniisip mo, self-love, self-care mo ng atake mo dito. And because there's a 3 of Pentacles for collaboration, matuto ka na, no, for connections, no, sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, no, maging wise ka na, linawin mo, klaruhin mo, no, wag kang makikipag-deal kapag alam mong magulo, pag alam mo walang kasiguraduhan. Now, pagdating sa outcome, so there's an 8 of Wands. Some of you magkakaroon ng past communication and past movement, changes and development. And there's a 9 of Wands for slow and steady. Na mabagal man pero sinisigurado dito makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. And of course, there's a 4 of Cups na basta pag-isipan mabuti. Bago ka mag-take ng decision or action, kailangan i-evaluate or analyze mo muna. And of course, there's a 6 of Cups, no? There's just something in memories, nor either remnants or history. No, may mga bagay na nangyari from the past na parang sinubo ka dito, pero sinasabi dito, there's a past person coming back. No, susubukin ka ulit. No, wag ka na ulit magtitiwala. May second time around fairness. May pagsubok ulit. No, titingnan kung marupok ka, kung matatag ka na ba. And there's a wheel of fortune with a turning back. No, so swertihin ka na, iikot ng kapalaran, papabor na sa'yo. There's something, a blessing and good fortune. And of course, this is something that's separate with a perfect timing. No, have a patient. No, klaruhin mo, liwanagin mo, kumalma ka. Huwag kang pala desisyon, huwag kang maging aggressive sa mga actions mo. Dahil there's a part direct with the 5 of Wands complication. No, sa bawat gagawin mo, no, sa bawat pagkakamali na gagawin mo, malaki ang magiging impact nito sa'yo. Kailangan maging mature and of course, maging matalino sa pagdesisyon ng mga bagay-bagay. No, tulad ng isang tao na to na babalik from the past. Titingnan kung hanggang saan karupukan mo. No? Titingnan kung hanggang saan yung kasyungahan mo. No, kasi titingnan din dito kung gaano ka ulit magpapauto sa kanya. Meron naman dito kung baga matuto ka na, no, sa finances, no, how to invest something about sa negosyo, hanap buhay mo, matuto ka na, wag ka na magpapabutol. Meron ako na sense dito with a guarantor, no, dahil sa kabaitan mo, naloko ka, tinarantado ka pa, di ba? So let's see what is the additional messages. Now, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin pa natin yan. Let's watch this. Okay, let's see. With the finances and career, alamin na natin to, guys. For finances and career, there's a 10 of Pentacles. Wow, magkakaroon ka ng long term, no, financial security.
unexpected financial windfall. No, may paglago at paglakasan ng finances mo. And there's a King of Swords. Siyempre, magiging mas matalino ka na ngayon. Naputuli mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Nine of Cups, guys, there's a Five of Cups in reverse. Something, an acceptance. Matatanggap mo na, no? Ano man yung mga bagay na nangyari from the past. No, hindi ka na manghihinayang, hindi ka na magsisisi about dyan. Past is past, never come back. And then something in Emperor. Mas magiging mature ka na sa pag-manage and of course, mag-control ng finances mo. And because this is something, the Sun card, naliwanagan ka na eh. Diba? Natauhan ka na eh. Ikaw ba maramdaman mo yung ganong eksena, diba? Hindi ka pa madadala. And this is something, the Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. Mayroon kang potential para gumanda buhay mo, maging masagana ka. No, may mga tao lang sa paligid mo na hihila sa ipababa. Pagdating sa love life, so there's a Seven of Wands, protectionan mo at pangalagaan mo yung sarili mo, at or either yung relationship nyo. And there's a Four of Swords, no? Maaring ginagayuma tong person mo with a Four of Swords. No, I told you, there's a Ten of Swords, may sumasabotahe sa inyong relasyon. Mag-ingat ka. And of course, there's a Six of Swords, kailangan nyo lumipat, umalis, no? There's a transition and the Queen of Pentacles, pangalagaan at protectionan mo ang iyong person. There's a Queen and King of Pentacles. Ibig sabihin dito, there's a feminine and masculine energy na related sa finances and love life. No, maaaring partner mo to, marami na kayong napundar, marami na kayong na-invest sa sarili nyo, sa buhay nyo, dalawa together ng person na to. Pagdating sa kalusugan, there's a Five of Pentacles in reverse na makaka-recover na kayo sa mga kagastusan. And there's a Eight of Swords, no? At sinasabi dito, kailangan nyo makaalis dyan with a toxic environment, toxic people. No, there's the word, nasa paligid nyo lang talaga. No, yung mga toxic. There's a Nine of Wands, no, magtiyaga ka lang for a meantime, kailangan mo lumayas at lumayo dyan. There's a Six of Wands for victory, gaganda na kalusugan mo. And there's an Ace of Wands, na magkakaroon ka ng plano talaga, no, na lumipat at umalis dyan. So let's see what is additional messages tayo with the magical prayer messages, advices. And of course, ang pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3, no? Kapag nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo, malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with the magical prayer messages, surface in what? With the magical prayer messages. And there's a new home. Di ba, magkakaroon ka ng bagong bahay, lilipat ka talaga. Or kailangan mo talaga lumipat. And healing, healed, healer. Talagang hihilom lahat ng mga sugat ng nakaraan. And there's a summer. Ngayon, summer season, masasagot na lahat ng katanungan mo. And assertiveness, no? Marunong, alam mo dapat sa sarili mong grounds mo. Alam mo dapat yung pinaniniwalaan mo. Gawin mo yung mga bagay na karapat dapat para sa'yo. What is a yin and yang oracle card? And of course, there's something, a dream, a message, na may mensahe sa panaginip mo dito, bibitawan at ibibigay na. And there's a nurture, no? There's a compassion, no? There's something, a law. Assistant guidance, no? Spirit guides. May gumagabay sa'yo dito, ha? In fairness. May gabay ka, there's a transformation, unti-unti na magbabago situations mo. What is a synchronicities represent what? There's an Empress card for revert, disconnect from the world. No, kailangan mo talaga makalayo at makawala dyan sa mundong ginagalawan mo. And there's a communications, no? Communicate clearly. No, kailangan mo makipagkomunikasyon ng maayos. And this is something ready, maghanda ka na. No, babaguhin na talaga yung mundong ginagalawan mo. What is a romance angel for Mystic Love Oracle deck? There's a fated meeting, important connection pagdating sa love life. And there's a player, meron talaga dito magaling mag-ghosted, ha? Magaling magpaikot. There's something divine feminine. No, it's either you are divine feminine or your person is very, divine feminine, okay? So let's see, what is additional messages with an angel's number? Represent what? With an angel's number, represent what? There's a 7 with a good luck. This message is most likely
to reach your during intense uncertainty, you come out winning from everything that may come your way. It's also a sign that you have much life experience and wisdom to share, yet you need the enthusiasm and effort to get this message to others. So, ibig sabihin dito guys, no? Kumaga marami kang karanasan, kabiguan, at tagumpay na naranasan sa ngayon na pwede ka magbigay ng advices and messages with other people na magbibigay aral talaga sa lahat ng natutunan mo. No, pinapaalalahanan ka dito, isang bagay ito sa na mamulat ka sa lahat ng katotohanan, sa lahat ng bagay na nangyari sa iyo na hindi na maulit-ulit, no? At hindi mo na maranasan yung ganung sitwasyon at scenario. So let's see what is the Money Mubarakul deck. Okay, so there is something an ending. Now, it's time to say goodbye. Talagang tinapos na guys, no? Lahat ng mga maling sistema or mga bagay na nangyari from the past. What lies between the future? What lies between the future? There's a cap-up. Alam mo na. Finding evidence, no? Ibig sabihin dito, naghahanap ka na lang ng ebidensya. So, nakuha mo na talaga yung lahat ng katotohanan dito. Let's see what is clarifying for a love situation. So, let's see what is the clarifying for a love situation. And there's a frequently defenses. Barriers are caused by the past hurt, block. You be patient, no? Kumaga may na nga nangyaring kabiguan sa nakaraan na kailangan ng tapusin, no? Hindi na muli pang inuungkat yan. No, wag mo nang ulit hayaan na lokohin ka na ulit, no? May panloko, tapusin, no? At then of course, parang depensa mo yung sarili mo mula sa nakaraan na wag nang muling maungkat at maulit yung ganung senaryo. Madala ka na. What is a shadow work represent what? From the shadow work represent what? There is something embrace the void, emptiness, creative power. Your true potential is waiting to be discovered. No, itong kakayanan mo, itong bagay na para sa'yo, unti-unti mo na siya madidiscover, matutuklasan. No, makukuha mo na yung mga bagay na para sa'yo talaga. There's a clarifying for a life situation. So let's see what is a clarifying for a life situation represent what? Okay, charge ahead. Embrace courage and determinations, forging your path with confidence and readiness to overcome obstacle. Diba? Palaban ka dito. Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, palaban ka na. No, sa lahat ng bagay na naranasan mo. And of course, ngayon tatanggapin mo na may lakas loob at determinasyon na harapin kung ano man yung bagay na nangyari at may lakas loob ka ng tanggapin kung ano man yung bagay na kailangan mo tanggapin. Diba? What is the part of the life? Wala ka ng pag-aalinlangan at takot, pasabog. What is the part of the light represent what? And there's a sparkle. I transform fear into strength and release doubt from my mind. With faith in the goodness of the universe, I embrace and love myself as a soul. Discovering the light that shines within me, every challenge just becomes an opportunity to step into my power and radiate the brilliance of true self. Diba? Kikinang to at mabaguhin ito ang sarili mo, magiging malakas na ang loob mo, matapang, no? At aalisin mo na yung takot at pangamba mo. And of course, mas lalo ka ng magpupursigi sa gusto mong mangyari sa buhay mo. No, lakas loob mo tong tinatanggap, no, lahat ng mga pinagdaanan or pagdadaanan mo at alam mo sa sarili mo na hinahawakan ng kamay mo ng ating Panginoon at tinutulungan kang makabangon at makalaya dyan mula sa pagkalugmok at mula sa mga naranasan mong pananakit at kasakitan, no? So, let's see what is a pick a card, yes or no. Let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no. So, let's start with the number 1. Sino kayo napili na number 1? Ito na yung magiging sagot sa tanong mo. There is a no. Grinding your gears, working too hard on it, no? Masyado mo nang tinrabaho, masyado ka nang pagod, masyado ka nang
Parang lahat ng paghihirap at oras at panahon mo, ginugol mo dyan, no? Parang nahihirapan ka na ilaban pa ulit. Oh. Number 2, there's a yes. Golden opportunities, cloud lifting, clear sky. Na maliwanag na to na may magandang opportunities na darating pa sa buhay mo at tatanggapin mo to ng buong buo. Wow. Number 3, there's a no. The bridge is frail, crossing is risky, no? Wag mo nang ilaban to, wag mo nang subukan pagdaanan o idaanan to, no? Mahuhulog ka lang sa bitag, masasaktan at mabibigo ka lang. Itigil mo yan, tantanan mo na yan. So guys, this is a weekly gabay for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign of Capricorn. So Capricorn, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of Dirks. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!